Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Ira na magkukwento sa inyo patungkol sa kwento ni Lapis at Libro na tiyak kong kapupulutan nyo ng maraming mga aral. Basta tandaan nyo lamang ang tatlong M ni Teacher Ira. Ito ay ang manood, makinig, at matuto. Ang kwento ni Lapis at Libro. Ang lapis at libro ay magagamit natin sa ating pagkatuto. Sa lapis, makakapagsulat tayo ng ating mga nadarama at naiisip. Ang libro naman ay isang babasahin na kung saan naglalaman ng iba't ibang impormasyon patungkol sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Paano kung ang lapis at libro ay hindi mapagkasundo? Paano kung ito ay parang tubig at langis na hindi mapagsama? Tunghayan natin ang kwento ni Lapis at Libro. Isang araw, sa bayan ng Silid-Aklatan, mayroong dalawang bata na tila ba parang aso at pusa kung magbangayan. Sila ay si Libro at Lapis. Sila ay magkatabing bahay lamang at magkasing edad. Lumabas si Libro sa kanilang bahay at inutusan siya ng kanyang ina na bumili ng mantika. Ngunit nakita siya ni Lapis. Hoy Libro, ang taba-taba mo, ang dami mo atang lamang taba. Hoy, ikaw na patpatin at matulis. Kung mataba man ako dahil yun sa mga kinakain ko. Nakakain? Bakit ako madalas akong kumain pero hindi ako tumataba tulad mo? Baboy. Paano ka tataba? Wala ka namang ginawa kung hindi pintasan ako. Sana balang araw ikaw naman ang mapintas kagaya ng ginagawa mo sa akin. Ha. Hindi mangyayari yun dahil makakatikim sila sa akin. Hay, ewan ko sa'yo, makabili na nga ng mantika. Tuluyan ng hindi nagkasundo ang dalawa kahit sila ay magkababata. Sadyang pipino si Lapis at pikon at hindi mabiro naman si Libro. Kinabukasan, unang araw na ng pagpasok nila sa paaralan. Hindi nila alam na sila ay magkaklase pala at nagulat sila sa kanilang pagkikita. Nasabik na akong pumasok sa paaralan. Sana marami pang mga kaalaman ang aking malaman, sabi ni Libro habang nakatitig sa kanyang paaralan. Libro, bakit nandito ka? Bawal mataba dito. Nandito ako upang mag-aral. Kahit kailan talaga visit ka sa buhay ko. Ang ganda-ganda na ng mood ko, sinira mo. Oh, huwag kang mainis, baka lalo kang tumaba. Che, papasok na nga ako. Uy, sabay tayo, sandali lang. Saan ba yung silid-aralan mo? Ayun nasa harapan mo. Ano, magkaklase tayo? Pakopya ako, Libro ha? Hay, ang malas ko naman. Sa loob ng silid-aralan, nagpakilala ang bawat isa sa harapan. Magandang umaga mga bata. Mauna ka na Lapis sa pagpapakilala. Ako? Lapis, parang hindi ka pa handa sa pagpapakilala. Hindi po ma'am, handa na po ako. Magsimula ka na at kaya mo yan. Ako po si Lapis, nakatira sa bayan ng Silid-Aklatan. Ako ay 9 na taong gulang na at gwapo sa paningin ni Libro. Woo! Iba ka talaga, Lapis! Palakpakan natin si Lapis, talaga nga namang siya ay may pagkapilyo. Sige, sumunod ka na Libro sa pagpapakilala. Magandang umaga po. Ako po si Libro. 9 na taong gulang na at nakatira sa bayan ng Silid-Aklatan. Masipag po ako at motobo. Masipag po ako at matalino. Mahilig po akong magbasa ng mga libro at nasisiyahan po ako sa tuwing makakabasa po ako ng kakaibang impormasyon at kwento. Ang galing mo naman, Libro. Sana kami rin mahilig magbasa. Mahusay, Libro. Pagpatuloy mo ang pagkahilig sa pagbabasa. Nakakatalino yan dahil kapag nagbabasa ka, hindi ka lamang nakakadagdag
ang inyong mga kaalaman kung hindi pa din na rin ang inyong lumalawak ang inyong mga isipan at imahinasyon sa mga bagay-bagay sa mundo. Palakpakan natin si libro. Umupo si Lebron na may inis na nararamdaman dahil sa pagpapahiya ni Lapis sa kanya. Pumunta si Libro sa ilalim ng punong mangga at umiyak doon. Nakita siya ni Lapis at pinuntahan niya ito. Kinamumuhian kita, Lapis. Ang sama-sama mo sa akin. Ano bang ginawa ko sa'yo para lagi mo asarin sumusobra ka na? Narinig ni Lapis ang mga sinambit at hinaing ni Libro sa kanya. At nalungkot si Lapis sa kanyang nakita. Oras na ng labasan at hinabol ni Lapis si Libro upang manghingi ng tawad sa kanyang nagawa. Libro, pagpasensyahan mo na ako sa ginawa ko kanina sa'yo, ha? Binibiro lang naman kita pasensya ka na. Sige, hindi mo na ba akong papatawad? Hindi. Hindi pinakinggan ni Libro ang paliwanag ni Lapis sa kanya. Sobre na ang lungkot na nararamdaman ni Libro sa palaging pang-aasar ni Lapis sa kanya. Umuwi itong luhaan at may kirot sa puso. Kinaumagahan sa kanilang paaralan, naatasan ang buong klase na gumawa ng isang sulatin patungkol sa kagandaang asal na dapat taglayin ng bawat mag-aaral. Magandang umaga, makinig. Kayo ay susulat ng inyong refleksyon patungkol sa kagandaang asal na dapat taglayin ng bawat mag-aaral. Iyan ay magiging pagsusulit nyo sa akin. Gawin ito sa loob ng isang oras at isulat ito sa malinis na papel. Maging maklikhain sa pagsagot. Opo, ma'am. Nahirapan si Lapis na magsulat sa kanyang saloobin sapagkat alam niya sa sarili niya na hindi siya nagkaroon ng kagandaang asal kay Libro, kaya hindi ito nagsusulat. Napagmasdan ni Libro at tinanong niya ito. Lapis, bakit hindi ka nagsusulat? Paano ako magsusulat? Wala naman akong maisulat. Paanong wala? May kagandahang asal ba ako? Di ba wala naman? Kung sa bagay, wala nga naman dahil mapang-asar ka. Natapos ang pagsusulit at walang naisulat na refleksyon si Lapis sa kanyang papel. Umuwi itong malungkot dahil alam niya na bagsak ito sa kanyang pagsusulit. Nakita naman siya ni Libro at sinabayan siya sa pag-uwi. Lapis, ayos ka lang ba? Huwag ka nang malungkot, may iba pa namang pagsusulit. Basta hindi lang patungkol sa kagandaang asal. Baka wala ka na namang maisulat Sige ha, ikaw naman ngayon ang nang-aasar. Ayos lang, parang karma ko na ata ito sa lahat ng pang-aasar ko sa'yo. Marunong ka naman palang magpakumbaba, ano? At marunong ka rin palang masaktan. Kung ayaw mo kasing magawa sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Oo nga pasensya ka na, Libro ha. Sadyang may pagkapilyo lang talaga ako pero hindi ako masama. Alam ko naman yun. Siguro may gusto ka sa akin kaya lagi mo ako inaasar. Yok, hindi ako magkagusto sa'yo, no? Ikaw naman, binibiro lang kita. Pero sana, huwag ka nang magsimangot. Ha ha ha, ang sakit ng tiyan ko sa'yo. Halika na nga, umiwi na tayo, malapit ng manggabi. Kinaumagahan, sabay pumasok ang dalawa ng may ngiti sa kanilang mga mukha. Libro, mamaya punta tayo sa ilalim ng mangga at magbasa tayo ng mga libro. Talaga? Gusto mong magbasa? Bakit naman? Gusto ko lang din maging maalam sa mga bagay. Gusto ko rin lumawak ang aking pag-iisip at kaalaman sa mga impormasyon at mga bagay-bagay sa paligid. Sige ba, basta turuan mo rin akong pagsulat ng malikhain Sige, simula ngayon sabay na tayong mag-aral. At doon nagkasundo ang dalawa. Minsan sa buhay, kinakailangan mo ring maranasan yung mga nararanasan ng iba para matuto ka. Kailangan din bilang isang tao, maging bukas ang isip at puso natin sa pagintindi at pagkikisama sa ating mga kapwa. Huwag gagawin
ang ayaw mong magawa sa'yo. Sa huli, mas maganda nang hindi ka nakakasakit ng damdamin ng iba dahil kapag ito ay bumalik sa iyo, ay mas doble ang sakit na mararamdaman mo. Mas masayang mabuhay kung wala tayong kagalit sa mundo. Mas mainam din na ang mga alam natin ay maibahagi natin sa ibang tao dahil ang kaalaman hindi itinatago kung hindi ibinabahagi. Maraming salamat sa panonood.